Ano pong ibig sabihin ng ang dating daan po? Yun pong dating daan, programa po namin yun sa telebisyon at sa radyo. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng ang dating daan? Ipinapakita lang po namin na meron dating daan na ang Diyos ang gumawa. Meron naman pong mga daan ngayon, hindi ang may gawa ang Diyos. Ang may gawa mga pastor. Pakinggan nyo sa 56:11 ng Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Ayan, may mga pastor po ngayon na hindi nakakaunawa ng aral ng Diyos, nagsiliko ang wika sila sa kanilang sariling daan. Meron silang mga inimbentong daan nila. Meron silang sariling daan. Hindi kagaya nung daan na nasa Biblia. Kasi yung daan sa Biblia, yun ang talagang sa Panginoon eh. Yun yung dating daan eh. Pakinggan nyo sa Jeremias 6:16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayon, sabi ng Diyos, pagtanong nyo yung mga dating landas, kung saan nandun yung mabuting daan, doon kayo lumakad. Sabi ng Diyos, masusumpungan nyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. So ang rekomendasyon ng Diyos, yung mga dating landas, nandun yung mabubuting daan. Yan. Ang ginawa ng mga pastor, gumawa sila ng sariling daan. Kasi yung dating daan, yung dating aral ang ibig sabihin nun eh. Pakinggan mo sa unang Juan, ganito sabi ni San Juan. Sabi po sa unang Juan 2:7, ito po ang ating mababasa. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ayun. Yan ay mga dating utos, dating aral. Ayun, yun ang dating, kasi yung aral, daan yun eh. Yung utos, yung salita, yung turo, daan yan eh. Pakinggan mo sa katunayan sa Kawikaan 6:23, ito po ang sabi sa talata, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Ayan, yung utos, yung aral, yung turo, yung salita ng Diyos, daan yan eh. Ikinukumpara yan sa isang daan, yun ang lalakaran mo. Daan ng buhay yan. Ang dati, yung mga itinuro ng Diyos sa Biblia, bakit namin ini-emphasize ang dati? Kasi marami nga ngayon ginawa ng mga pastor, hindi yung dati. Kaya namin tinatawag ang dating daan ng aming programa to emphasize to the listening public that we are preaching the former teachings of the Lord Jesus Christ. We did not invent any new teaching of ourselves. Kundi yan ay nasa Biblia lahat. Yun ang mga dati. Yun ang hinahanap ng Diyos eh. Kung mangangaral ka, dapat ang ipapangaral mo yung dating aral niya. Hindi ka mag-iimbento ng bago. 43:9 ng Isayas. Ito po nakasulat, mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Yan, nagaganap na ngayon yan sa atin, kapatid na Willie, no? Opo. Biro mo, kasama natin ng Hong Kong, kasama natin ng Korea, kasama natin ng Singapore, kasama natin ng Taiwan, ang Las Vegas, at yung iba pa, nakakonekta rin. Sabi, magpisa ng lahat ng bansa, magpulong ang mga bayan. Ano ang sabi ng Diyos? Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at nakapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Ayun, alin ang hinahanap, Brother Willie? Yung mga dating bagay po, Brother Ayun, yung dati.
Paano maipapakita yung mga dati? Tuloy. Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatotohanan o dinggin nila at magsabi, katotohanan nga. Kailangan pala para maipakita mo yung mga dating bagay, yung mga dating aral, Brother Willie. Nga po. Ang kailangan pala, meron kang saksi Para yung saksi ang magpapatotoo at magsasabing katotohanan nga. Halimbawa, ako, sabi ko, yung aking sinasabi, tinuturo, yun ang dati, kailangan may dala-dala akong saksi para magpatotoo na yun nga tinuturo ko, talagang yun ang totoo at yun ang dati. Nga po. Sino ba yung saksi na kukunin ko? Pakinggan natin sa Gis 39 ng gawa. Ito po ang sabi po sa talata. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Yung saksi, kapatid na Willie? Ang mga apostol po, Brother Eli. Sabi, saksi kami sa lahat ng ginawa niya. Na sinamay kanilang pinatay at na siya ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Sino yun? Sa makatwid bagay sa amin. Sino yun? Na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Ang saksi pala mga apostol, Brother Willie. Opo. Yung kasama ni Kristo. Talagang saksi, nakakita yun saka nakarinig, di ba? Yun ang kategorya ng saksi. One who have seen, heard, and experienced, or have known, or have smelled, or have known the scent of something na kanyang sasaksihan. Sabi, hindi sa buong bayan, hindi lahat ng bayan saksi, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Sino po ang saksi? Mga apostol. Kaya kung may magpapakita nun dati, kailangan nila magdala ng saksi. Halimbawa ako, dahil papakita ko yung dating aral, may dala akong saksi. Na ito, talaga ito, dati ito. Ito yung dating aral, ito yung dating daan, ito yung dating turo, ito yung dating salita. Sino saksing dadalhin ko? Mga apostol. O paano sila kung makakasaksi? Patay na sila. Paano sila makakasaksi? Pakinggan mo sa Apokalipsis. Sabi po sa 22. Sa 18, Brother Willie. Ito po ang sabi po ng Apostol Juan. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ayun, sabi, aking sinasaksihan. Paano sila sumasaksi? Doon sa sinulat nila, kapatid na Willie, di ba? Opo. Akin ang wikang sinasaksihan sa mga taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Pagka dinagdagan ito ng sinuman, dadagdagan din siya ng salot. Pagka binawasan naman ng sinuman, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Paano sila kung sumaksi? Sa sulat, Brother Willie, di ba? Opo. Kaya, sino ngayon ang magpapatotoo na saksi? Apostol. Paano nila papatotohanan kung yung pinangangaral ni kapatid na Soriano'y dati talaga? Sa sulat. Ano ba ginagawa ko? Hindi ba sa sulat ko nga kinukuha, kapatid na Willie? Hindi naman ako nag-iimbento. Binabasa lang Binabasa lang. Ang sulat kasi ang iniwan nilang pagsaksi. Apo. Anong gagawin natin? Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa. Kaya kailangan basa Hindi daldal. Pag may nagtanong, basa. Apo. Ano po ba sabi nyo? Basa. Ayan po. Nakikita nyo na talagang
ang aking saksi, mga apostol, sa kanila ko binabasa eh. Sabi ni Pablo, mahalay sa lalaki ang mahabang buhok. Pero pag ang babae ang mahabang buhok, kapurihan niya sa Diyos, sapagkat sa ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. O sino nagsabi? Si Pablo, hindi ako. Binasa ko lang. Ang sumasaksi na yan ay totoo, yung sulat ng mga apostol. Sila talaga ang saksi. Tagabasa lang ako. Ganon. Yan po ang kahulugan, kapatid.